Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang Houthi ay isa na ngayon sa malaking banta sa seguridad ng Israel at ilan pang mga bansang kaalyado nito. Sa mga nakaraang araw kasi ay mas dumami pa ang kanilang ginawang mga pag-atake at panggugulo, partikular na sa Red Sea. Isang Houthi sa mga Iranian proxy na sumusuporta sa Hamas at kontra din sa ginagawang pagtulong ng Estados Unidos sa Israel. Nakikita ngayon ng Houthi ang Estados Unidos na responsable sa kaguluhang nagaganap at sa mas paglalapan ng sitwasyon. Dahil dito ay nagbanta ang Houthi na kung hindi titigil ang Amerika sa pangingialam at kung hindi mananahimik ang Israel sa pag-atake sa Gaza, handa umano nilang gawing libingan ng kahit na sino man ang Red Sea na ngayon ay kanilang pinupuntirya. Tila mas umiinit pa ngayon ang tensyon sa Red Sea. Ang parte ng karagatan na ito sa kasalukuyan ay nagiging battlefield ng mga grupo at bansang may kani-kaniyang ipinaglalaban. Kaliwat kanan ang pag-atake ngayon sa Israel, bukod kasi sa Hamas ay nariyan din ng mga Iranian proxies na may kani-kaniyang papel na ginagampanan upang matalo ang puwersa ng Israel. Ang Houthi na isa na namang Iranian proxy ay muling nagsagawa ng pag-atake sa Red Sea. Inanunsyo ng Estados Unidos ang pagbubukas noong Lunes at 18 ng Disyembre ng isang multinational task force. Dahil sa nakalipas na linggo ay umabot na sa 100 commercial ships na dumaraan sa Red Sea ang pinaniniwalaang inatake na ng drones at missiles ng militanteng grupo na Houthi. Pinangangambahan din na posibleng magudyok ng mas malawak na iringan sa gitnang silangan ng mga pag-ataking ito ng grupo. Ayon sa Amerika, ito umano ay isang pandaigdigang hamon na humihiling ng kolektibong pagkilos. Ang Multinational Naval Task Force ay makikilala bilang Prosperity Operation Guardian at bubuuin sa umiiral na counter-piracy mission sa rehiyon na kilala bilang Task Force 153. Kabilang sa mga bansang kalahok sa bagong security initiative ang Estados Unidos, Canada, United Kingdom, Bahrain, France, Italy, the Netherlands, Norway at Spain na ang bawat isa ay mag-aambag ng barko at iba pang mga resources. Nagpataw naman ang Estados Unidos ng bagong sanction kamakailan lamang sa mga taong pinansyal na sumusuporta sa Houthi, kung saan sinisisi ang Iran sa pagbibigay ng mga pangunahing armas sa grupo. Dahil sa dami ng ginagawang pag-atake ng Houthi sa mga barko na dumaraan sa Red Sea, ang bansang Estados Unidos kasama ang mga bansang kabilang sa koalisyon na kanilang binuo, pipigilan nilang muling umatake ang Houthi ng kahit anumang klase ng barko sa Red Sea. Ang Red Sea ay isa sa mga pinakadinadaanan ng mga cargo ships at mahalagang ruta ng barko sa pandaigdigang ekonomiya. Ang mga bansang kasama sa koalisyon ay magpapadala ng mga guided missile destroyers at aircraft carrier upang protektahan at siguruhing ligtas sa mga barkong daraan sa bahaging ito ng katubigan. Ang operasyon na ito na tinawag na Prosperity Guardian, tulad na ng aking nabanggit, ay siyang mangunguna sa pagprotekta sa Red Sea. Nasa 10% ng lahat ng langis na nagmumula at dinadala sa iba't ibang bahagi ng mundo ay dumaraan sa Red Sea. Habang nasa $1 trilyong naman ang mga produkto taon-taon. Sa kabuuan ay nasa humigit kumulang 15% ng global trade ay dumaraan sa Red Sea. Kaya naman may tuturing itong napakahalaga hindi na lamang sa gitnang silangang Asya kundi sa buong mundo. Mula noong nakaraang buwan, ang grupo ng Houthi sa bansang Yemen ay naglunsad na ng nasa 100 beses na pag-atake gamit ang kanilang mga anti-ship missiles at attack drones na ang pinupuntirya ay ang mga civilian cargo ships. Gaya na lamang ng pag-hijack nila noon sa Galaxy Leader kung saan kasamang nakasakay sa barkong ito ang ilan nating mga kababayan na crew ng barko. Hanggang sa ngayon ay hawak pa rin nila ang naturang barko at ang 25 mga sakay nito. Dahil dito, mas pinaigting pa ng bansang Estados Unidos ang kanilang pagbabantay sa parting ito ng karagatan at kasama sa kanilang idineploy
ay ang kanilang Arleigh Burke-class destroyer 155 meters long. Nasa 9,700 tonelada ang bigat nito at may kargang nasa 90 missiles. Ang guided missile carrier na ito ay maaaring umatake sa kalupaan gamit ang Tomahawk cruise missiles. Ang USS Carney Thomas Hadner at Mason Arleigh Burke destroyer ay na-deploy na rin sa rehiyon at nagawa na ng mga ito na harangin at mapasabog ang nasa 30 mga munitions na ipinadala ng Houthi mula pa noong nakaraang buwan. Ayon sa pamunuan ng US Navy, sila ay maglulunsad ng bagong task force na nakabase sa Bahrain at espesyal na nakatuon sa Red Sea. Ang mga sailors sa task force na ito ay palaging naka-high alert sa anumang klase ng pag-atake na mula sa Houthi. Kasama na din ngayon ang USS Laboon destroyer. Ang mga barko na ito ay may pinagsama-samang mga interceptor missiles at tomahawks kung aatakihin nila ang pwersa ng Houthi mula sa kalupaan. Ilan sa mga barko ay mayroon ding mga 5-inch Mark 45 main gun na tumitira ng nasa 68 pounds ng munition. Sa kasalukuyan ay may 5 ng destroyers, isang aircraft carrier at 2 landing ships ang kasalukuyan ng nasa rehiyon at ang bawat landing ships na ito ay may nasa 1,000 at 600 mga marine infantry. Nasa rehiyon na din ang ilang mga submarines mula sa NATO at karagdagang mga barkong pangdigma. Sa dami ng mga nakahandang barko at iba pang armas na pinungunahan ng bansang Estados Unidos sa rehiyon, partikular na malapit sa Red Sea, tiyak na kahit sinong grupo o bansa ay mangingiming gumawa kahit ng maliit na lamang na kamalian sa lugar. Matapos ang pag-anunsyo ng Amerika sa koalisyon ng mga bansang kanilang pinangungunahan na may layuning pigilan ang ginagawang pag-atake ng Houthi sa Red Sea, isa na namang barko ang inatake ng mga militanteng grupo sa Red Sea. Ayon pa sa Houthi, hindi umano sila titigil sa kanilang pag-atake sa naturang parte ng karagatan kahit pa magsama-sama ang mga malalakas na bansa laban sa kanila. Hindi umano sila mapipigilan sa kanilang nais na mangyari. Hanggat hindi natitigil ang pag-atake ng Israel sa Gaza, hindi din titigil ang Houthi sa kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea. Ayon pa sa mga top Houthi negotiator, ang pagbuo muna ng alyansa na ito ay hindi na kailangan upang mapigilan ang ginagawa ng Houthi. Maaari lamang ito umanong pagmulan ng mas malaking kaguluhan at hindi pagkakaintindihan ng bawat bansa. Ayon kay Muhammad Abdul Salam, isa sa mga negotiator, maayos naman umano ang kalagayan ng bawat barko na dadaan sa Red Sea malapit sa Yemen. Subalit ang mga barko na may kaugnayan sa Israel o papunta sa Israel ang siyang tiyak na pupuntiryahin ng Houthi. Inisnab naman o hindi pumabor ang bansang Saudi Arabia sa nais ng Amerika na anti-Houthi mission. Ni-reject ng pinakamalaking Gulf country ang request ng Estados Unidos na makiisa sa Operation Prosperity Guardian. Ayon sa Saudi Arabia, ang kanilang kaharian umano ay walang planong sumama o makiisa sa naturang koalisyon ng pangunahing layunin ay ang kontrahin ng Houthi na isang Iranian proxy at kaalyado ng Hamas sa Gaza laban sa Israel. Ayon pa sa mga opisyal ng Saudi Arabia, mas binibigyang prioridad nila ang kanilang pangloob na seguridad at pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Mas nais ng kaharian ngayon ang kapayapaan at katahimikan ng kanilang bansa matapos ang nasa 8 taon nilang sigalot laban naman sa Ansarullah. Hindi man aminin ng marami, pero mahahalata na tila mas pinili ng Saudi Arabia ang Houthi kaysa sa Estados Unidos. Matatanda na noong nakarang linggo lamang ay bumuo ang Amerika ng isang koalisyon ng mga bansa na poprotekta sa Red Sea. Subalit nagbabala ang Houthi na kung sino man ang bansang umanib sa koalisyon na ito ay aatakihin nila ang kahit anumang barko na mula sa kahit anong bansa na dadaan at makikita nila sa Red Sea. Sa ngayon kasi ay tinatarget ng Houthi ang mga barkong may kaugnayan sa Israel na dumaraan sa naturang parte ng karagatan. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas.
Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!